continuation ng ating pag-aaral, no, sa ating pong how to be successful in our shepherding ministry. Okay. Marami tayong mga frustration sa ministry. Sino sa atin dito yung nagkaroon na ng frustration sa ministry niya? Tapos minsan, sa mga frustrations natin, parang sinasabi natin, talaga ba tinawag ako ni Lord dito? Minsan nagkakaroon tayo ng doubt. O minsan naman, nagkakaroon tayo ng hindi pa yata ako prepared. Ano kaya kulang ko? O kaya naman, kung hindi mo naman tungkol sa yung sinasabi mo naman, titigas talaga ng ulo ng mga miyembro ko. Minsan, gano'n, no? Tinitingnan natin minsan yung mga tao, minsan tinitingnan din ang sarili natin. Dapat both ways, no? Di lang natin titingnan yung katigasan ng ulo ng mga tupa, tingnan din natin yung sarili natin, baka meron ding kakulangan sa atin. Ayun actually, yun ang pinag-aaralan natin, yung tungkol sa atin. No? Tungkol sa iba, pag-aaralan din natin yun. Pero, alam natin na ang pinaka-pundasyon ng ating pagsaserve sa Panginoon, yung tayo muna. Tayo muna. Kaya nga sabi ng Bible, follow me, and I will make you, bago ka maging fishers of men, the Lord will make you first. Ibig sabihin, ang procedure ng Panginoon, bago tayo gamitin ni Lord, meron muna siyang gagawin sa atin. Kasi ang foundation ng ating pagsaserve sa Panginoon ay kung sino tayo. Yun. Kung sino ka, kung ano ka, ano yung pagkatao mo, sino pagkatao mo, anong karakter mo, hanggang dun ka lang sa ministry mo. You cannot go beyond. Hindi ka pwedeng mag-go beyond. You cannot give what you don't have. Hindi ka pwedeng magturo ng hindi mo talaga, pwede mo ituro kasi meron tayo nito, no? Pero hindi ka talaga magiging effective kung hindi talaga nangyari sa'yo, hindi mo talaga naranasan, at hindi ka pwedeng mag-minister ng sobra sa iyong kakayanan. Kaya mahalaga, kung gusto mo maging effective sa ministry mo, build yourself first. Tayo po muna ang dapat nating mabuild. Kasi kung hindi natin bibuild ang sarili natin, magiging failure talaga ang ministry natin at parami ng parami ang frustrations mo. Ganun ang ministry eh. Merong mga nalalamig. Kaya nga ministry eh. Kaya nga ministry, ibig sabihin ng ministry, magmi-minister ka sa iba. Kasi kung lahat tayo puro spiritual na, kung lahat tayo strong na, lahat tayo nasa maturity na, wala na tayo may minister. Hindi na ministry tawag sa atin. Siguro tawag na lang sa atin, Association of Shepherds. Hindi na ministry. Kasi nga, wala tayong may minister. Kaya may mga weak people, meron tayong mga weak brothers, meron tayong weak sisters. Kailangan nating i-extend yung hands natin sa kanila at maging matyaga tayo sa kanila. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, magtyaga ka. Pagtyagaan mo. Sabi mo sa hindi, iba na lang. Sabi mo sa katabi mo, pagtsatsagaan kita. Pagtyagaan mo ko. Okay, sabihin mo, pagtyagaan mo ako. Pero kanina, pag-usapan din namin dito, meron grace si Lord, di ba? May grace si Lord na kahit sino ka pa, talagang papaalog ka pa rin namin, kahit ano pa ang sitwasyon mo, dadalawin ka pa rin namin, pagpepray ka pa rin namin. Wala tayong i-reject kasi si Lord wala mong i-reject eh. Meron siyang grace. Pero nung pinag-aralan ko rin ng Bible, meron din palang limit ang grace ni Lord. Meron din limit ang grace ni Lord. At minsan dumating sa point na iniiwanan din niya talaga yung matitigas sa mga ulo. At nagpo-focus siya dun sa mga iba pang mga tao. Iniiwanan niya na totally, no? Pero pinagpe-pray pa rin niya. Okay? So, bakit ko sinabi yun? Kasi mahalaga ma-establish natin ang sarili natin. Kagabi ang pinag-aralan natin, 3 elements of a, ano ba title ko dito? 3 elements of a successful shepherding ministry. Una, dapat meron tayong lagi nating nire-remind ang ating mga members, mga flocks, sa maling bagay. Hindi lang sa maling turo, kundi sa maling paraan ng buhay. Yung wrong way of life.
Ano yung mga wrong way of life na dapat natin i-remind sa mga tao? Minsan, hindi na nila naging priority si Lord, naging priority na yung mga worldly things. Minsan, hindi na nila priority ang Word of God, mas priority na nila ibang bagay. Minsan, priority na nila ang pleasures, hindi na nila priority ang cause ni Lord. So, let's remind them of that error. Yung mga wrong way of life, pati pa yung mga wrong teachings. So, we keep on reminding them. Maging ano po tayo, maging matyaga tayo sa pagre-remind sa kanila. Amen? Pangalawa, ano sinabi ko? Kailangan maging faithful tayo in what? Ano yung pangalawa? Nalimutan nyo na, kagabi lang tayo nag-aaral. Pangalawa, kailangan natin para maging good servant tayo, maging effective minister tayo ni Lord, kailangan maging faithful tayo in teaching the truth. No? In teaching the truth. Okay? Sometimes truth are offending. Offending ang truth minsan, di ba? Pero kailangan natin sabihin. Kailangan natin ituro. No? Pero in a nice and a loving way. Para hindi talaga totoo ng madapa o ma-offend yung ibang mga tao. Pero we're doing that kasi nga, concerned tayo sa mga kaluluwa, concerned tayo sa ating mga kapatiran. And lastly, pangatlo kanina, kagabi, ay turo natin na dapat mag-pursue natin ang godliness. Ang iniisip ko ngayon, mga kapatid, yung maging faithful tayo sa truth, no? Kahit na may masagasaan, basta kasama natin si Lord. Pero hindi man tayo ganun ka-extreme katulad ng iba, no? Pero we will ask God's wisdom, pero we will not eliminate, hindi natin mabawasan yung dapat nating ituro. Yung spiritual discipline, i-apply natin sa church natin. Samahan niyo ako at support me in promoting spiritual discipline like prayers, fasting, di ba? Hindi na kasi tayo nagpa-fasting, puro tayo eating, feasting. Fasting. Sino sa inyo rito yung meron pang fasting? Nagpa-fasting. Extreme Grace, di na nagpa-fasting eh. Tinitira na natin sila dahil sila, bawal na sa kanila yun. Ang fasting, mahalaga po kasi nadidisiplin natin yung ating katawan. Hindi po natin mabago ang Diyos sa fasting. Tayo ang binabago ng Panginoon. Kasi pag nagpa-fasting tayo, dinidinay natin sarili natin sa mga bagay na panglaman. Yung pagkain. Actually, kanina nga, habang nakahiga ako, sabi ko, kumakain na siguro sila. Siguro, fasting na lang ako. Pero umaga, habang nakahiga ako doon, fasting na lang ako. Anyway, tapos na siguro kumain, wala na ako makakasabay. Kaso nakita ko pagkain. Pagpalit ko, ang sarap ng pagkakahain eh. Nakain ko lahat. Mamaya na lang ulit. Hindi, kailangan natin ng fasting personal at corporate kasi dinidisiplin tayo ni Lord doon. Nababawasan ang ating pagmamahal sa sarili natin. Nababawasan ang ating focus sa world. Nababawasan ang focus natin sa ating pleasures at nadadagdagan yung holy life natin. Ang fasting naman, hindi lang naman sa food eh. Fasting sa lahat ng bagay. Panunood, sa paglalaro sa video, sa pakipagchikahan, fasting sa lahat ng mga bagay na nararanasan mo, yung regular mong ginagawa, hinto mo muna yung for the Lord. Godliness brings healing. Nasa Bible din naman yung sa Proverbs at sa Psalms eh. Kapag strong ang spirit mo, strong ang bones mo, strong ang body mo. Di ba? Pero minsan, di ba, lagi tayong concerned sa vitamins. Maganda naman yun. Concerned tayo sa exercise. Maganda rin naman yun. Turo rin ng Panginoon yun, di ba? Pero hindi natin alam, ang best source ng physical strength is our spiritual strength. That is the best source of our physical strength. Ang tama lang talaga, ituro natin tama. Pero it's our obedience to the Lord talaga. Wala pong secret siya. Ang sikreto niya nasa Bible din. Our obedience, self-denial, yung ating pong faithfulness kay Lord, yung ating pong commitment kay Lord, yan po yung sekreto.
1 Timothy chapter 4 verse 10. Tingnan natin yung 1 Timothy chapter 4 verse 10. Pakibasa nga, Sister Kim, sa Bible na yan. Chapter 4 verse 10. Yung text natin kasi yung 6 to 16, di ba? Dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Dahil dito, tayo ay, Nagsisikap at nagpapagal. ayan, sabihin nga natin, nagsisikap, Nagsisikap. nagpapagal. Nagpapagal. Nagsisikap, nagpapagal. Nagsisikap, nagpapagal. Pang-apat na susi ng isang effective minister, he believes in hard work. Hard worker dapat tayo. Hindi tayo dapat tamad-tamad sa ministry natin. Dapat hard worker tayo. Amen? Kahit sa totoong buhay, kahit di sa ministry, pag-aaral nyo, mga youth, sa pagtatrabaho natin, hindi tayo bibless ni Lord kapag tatamad-tamad tayo, di ba? Hindi tayo matututo pag hindi tayo tamad tayo mag-review. Sa ministry din, gano'n, hindi tayo magkakaroon ng production or hindi tayo magiging productive. Kung tatamad-tamad tayo, kaya sabi dito sa English, we labor and strive. Tagalog, ulitin mo nga sa Kim, nagpapagal at Nagsisikap at nagpapagal. nagsisikap at nagpapagal. Sa English, we labor and strive. Ang ibang salin dito sa ibang mga version, yung pong agonizing struggle, yung tinatawag na sweating labor. Yung labor mo, halos pawisan ka. Yung dahil sa ministry, paglilingkod mo sa Diyos, pag-follow up mo sa Bible study mo, paggawa mo sa ministry, nahihirapan ka na. Yung bang tinatawag na dapat tayo maging relentless. Tama ba? Relentless tayo. Wala tayong, sa Tagalog ng relentless ulit? Yung ating term na ginamit sa John Bevere book, relentlessness. Wala tayong hinto. Walang kapaguran. Kahit na mapagod, patuloy pa rin. Amen. Okay ba sa inyo? Kahit mapagod tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo. We have to be willing, if you want to be effective minister, kung gusto mo maging epektibong worker ni Lord, kailangan you have to be willing to pay the price of fatigue and weariness. Willing kang magbayad ng cost. Ano yung cost? Yung fatigue and weariness. Marami pong mga manggagawa ngayon. Huwag natin gawin yun, nakakapagod naman yun. Diba? Nakakapagod yun, huwag na natin gawin activity yun. Alam nyo, si St. Paul po nagsabi, in 2 Corinthians chapter 4, sabi niya ito. Sabi niya, we have this treasure in earthen vessels, that the surpassing greatness of the power may be of God and not from ourselves. We are afflicted in every way. Sabi ni St. Paul, afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not despairing. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of Jesus. Pakinggan niyo po ito, sabi ni St. Paul, no? Always carrying in my body the death of Jesus Christ. Ibig sabihin, parang sinasabi niya, kahit na dahan-dahan ako namamatay physically, nabubuhay naman kayo. Actually, very specific, sinabi niya sa kanyang message eh. Sabi niya, we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in your mortal bodies. Ganun ang paglilingkod po sa Panginoon. No, kahit po tayo nagkakasakit, sana hindi tayo magkasakit. No, pero kung sakaling magkasakit, manghina tayo, we don't lose heart. Sabi pa ni St. Paul, ito yung term niya, no? Sabi ni St. Paul, we do not lose heart through our outer man is decaying, our inner man is being renewed day by day. Sabi niya, kahit na ang ating outer man, which is our flesh, is decaying, tumatanda, nagkakarayuma,
sakit, di ba? Marami tayong mga nararanasang mga sakit, but our inner man is renewed day by day. Okay? So, kahit na nagkakaroon tayo ng experience na gano'n, dapat hard worker tayo sa gawain ng Panginoon. Si Paul mismo nagsuffer siya ng mga sakit, naranasan niya lahat ng mga physical pain, pero hindi po siya nanghina sa kanyang ano. Bakit kaya? Bakit kaya si Saint Paul hindi siya nanghihina? Nanghina ba siya? Siguro nanghina rin siya. Pero bakit di siya uminto? Bakit kaya hindi siya uminto? Sa goal. Eh kung ang goal ay 100 pesos, siguro uminto na siya. Kung ang goal ay 1,000 pesos, baka uminto na siya. Pero halimbawa, meron tayong contest. Pagod na kayo, pero ang dulo naman 100 million. Ang una makapunta doon sa finish line. Palagay mo, magpapagod ka? Kasi the higher the amount, the more na hindi ka hihinto. Kasi yung amount ng finish line malaki. So, hinalimbawa ko lang yun. Kasi, si Paul, ang kanyang focus, yung eternal reward in heaven. No, merong reward ang mga nagsiserve kay Lord. This reward is higher and greater than money, than anything in this world. Yun ang kanyang focus, kaya hindi siya nanghihina. Kahit pa mamatay siya. Actually, bago siya mamatay, nagpupuri pa siya sa Diyos No? Nagpupuri pa siya sa Panginoon at ang iniisip niya pa rin yung church kahit malapit na siyang mamatay. So you see, sabi niya sa verse 10, in another chapter ito. Basta meron siyang word na ganito, sabi niya, his hope speaks on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers. So yung hope niya, nandoon sa kanyang eternal reward. Kaya wag po tayo mapapagod. No? Wala pong pahinga sa pagsiserve sa Panginoon. Amen? Palakasin natin din, of course, ang ating physical na katawan. Okay? And sabi ng verse 11, basahin natin ang verse 11. Tapos ang verse 10, verse 11 naman. Basa? Ate Kim? 11 po, verse Oo. 1. Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Verse 12. Yun po ba? Tama yun, verse 11. Yun lang po. Yun lang yun. Ituro mo at, Ipatupad ang lahat ng ito. okay? Sa English, command and teach these things. Command and teach these things. Alam niyo yung word na command and teach these things, para sinasabi ni St. Paul, Timothy, ituro mo yan with authority. Hindi ka nagtuturo para magbigay ng suggestion sa tao. Nagtuturo ka dahil direct command yan galing sa Diyos. Parang sinasabi ni St. Paul kay Timothy, do it with authority. Ganun pala, ito po yung panglima na ba tayo? Panglima na? Na secret ng effective ministry ni Saint Paul kay Timothy na tinuturo niya. Do your ministry with authority. No? Minsan tayo, parang kibit-balikan tayo, huwag tayo masyadong assertive, baka ma-offend siya. Huwag tayo masyadong maging something like that, baka yung nakikinig sa atin ma-open. Masyado natin iniisip yung reactions ng tao. Sabi nga na isang revivalist, we keep on thinking of people na ma-open. Pero you do not know that Jesus has been offended for how many years na? Na-open si Lord. Okay? So dapat our preaching must be filled with authority. Meron tayong, anong authority sa Tagalog? Meron tayong kapamahalaan. May authority, may power. Our message is filled with commands. We are commanding
Hindi po tayo nagbibigay ng suggestion sa tao. Hindi mo sinasabi, alam mo, Brad, I suggest, tanggapin mo si Lord. Alam mo, kapatid, I suggest, pagsisihan mo kasalanan mo. Hindi ganun ang ating no? Para suggestion lang eh. Ang ating message, dapat may authority. Kaya si John the Baptist, di ba, may authority siya. Repent! Magsisi na tayo lahat. Kung hindi ka magsisisi, mapupunta kayo ng impyerno. Talagang with authority. Huwag tayong matakot. Kasi nga, minsan, kaya nagtuturo tayo ng walang authority, parang suggestive ang dating. Kasi, hindi ka convinced sa iyong sinuturo eh. Hindi ka convinced sa power ng message mo. Kaya ka parang suggestive, di ba? Kapag may time ka, saka umatin ka. Hindi ganoon eh. Kahit wala kang time umatin ka, kalooban ng Panginoon, nasa church ka. Di ba? Sabi ng Bible, umatin ka ng church. Hindi yung kapag may time ka, umatin ka naman, no? Parang suggestive, eh, no? Ganun tayo eh. Hindi dapat gano'n. Authority. Walang buhay sa iba eh. Nasa Panginoon ng buhay. Kung talagang naniniwala ka si Lord ng pag-asa, let's do it with a command, with authority. No? I-assert natin sarili natin. Maging assertive tayo. Huwag natin ikahiya ang mensahe natin. Let us command them to repent. Let us command them to know the Lord, to believe in the gospel with the authority of God's word. No? Ang ating preaching must be filled with commands, charges, calls, orders, and directives. Hindi po suggestions. Okay? Kaya naging effective si St. Paul. Kasi alam niya ang bisa ng kanyang mensahe at alam niya na mensahe niya kailangan ng tao. Pero kung hindi ganon ang ating pagkaunawa sa mensahe natin, hindi tayo ganon ka-strong mangaral. Tama ba? Halimbawa, nakakita ka ng isang hukay at doon sa hukay na yun, punong-puno ng ginto. Tunay na ginto, 24 karat gold. Tapos ikaw lang nakakaalam. Walang nakakaalam sa buong mundo na pwede kahit sinong kumuha doon. Tapos naghihirap na halimbawa buong mundo, no? Naghihirap na. Mamamatay na sa hirap, wala na makain. Tapos meron pala doon sa hukay na yun, lahat ng kailangan ng lahat ng tao. Ikaw lang ang nakakaalam. Tapos totoong talagang meron gano'n. Ano kaya ang gagawin mo? Di ba? Siguro magiging strong ka talaga. Meron kang authority na sabihin sa kanila, punta kayo dito. Nandito ang pag-asa. Nandito ang kayamanan. Nandito ang sagot sa ating mga pangangailangan. Naikumpara ko lang yun, pero alam natin that Jesus Christ is the hope na kailangan ng mga tao. Halimbawa, nakakita ka ng isang hukay at doon sa hukay na yun, punong-puno ng ginto. Tunay na ginto, 24 karat gold. Tapos ikaw lang nakakaalam. Walang nakakaalam sa buong mundo na pwede kahit sinong kumuha doon. Tapos naghihirap na halimbawa buong mundo, no? Naghihirap na. Mamamatay na sa hirap, wala na makain. Tapos meron pala doon sa hukay na yun, lahat ng kailangan ng lahat ng tao. Ikaw lang ang nakakaalam. Tapos totoong talagang meron gano'n. Ano kaya ang gagawin mo? Di ba? Siguro magiging strong ka talaga. Meron kang authority na sabihin sa kanila, punta kayo dito. Nandito ang pag-asa. Nandito ang kayamanan. Nandito ang sagot sa ating mga pangangailangan. Naikumpara ko lang yun, pero alam natin that Jesus Christ is the hope na kailangan ng mga tao. Kaya mga kapatid, marami pong mga church, they resorted to gimmicks, halimbawa yung concert, okay yun, ha? Okay yung concert para makaparami yung mga miyembro, gift givings, okay din yun, ginagawa rin natin yun para ma-bless yung iba, at parang front lang naman yun para makarinig sila sa salita ng Diyos. Feeding program, lahat yung ginagawa natin lahat yun. Pero without the preaching of the authoritative Word of God, hindi po mabuborn again at makakakilala ang mga tao. Napakahalaga po ng message natin ay maging authority. Magkaroon ng authority. Amen? Kaya yung mga nagpipreach, lahat tayo dito, nagagamitin ni Lord, dapat ang mensahe mo talagang with conviction.
You have the message. Kapag inassign ka, you have the anointing of God. You have the message from the Lord kapag inassign ka. Huwag kang mahiya, huwag kang magsasabi sa sarili mo na hindi ka prepared. Huwag kang magsasabi sa sarili mo na hindi mo kaya. Meron kang authority na galing sa Panginoon. Amen ba? Mga youth, mga adults, kapag na-assign tayo, dapat may authority. Ganito si St. Paul, ito tinuturo niya kay Timothy. Kasi si Timothy, kaya tinuturo niya kay Timothy ito, si Timothy, parang tayo. Mahiyain. Si Timothy, mahiyain siya. Kaya sabi niya, God has given us a spirit of timidity, but of power, and of love, and sound mind. Si Timothy, hindi lang siya mahiyain, sakitin, may siya stomach trouble. Kaya sabi ni St. Paul sa kanya, ano ka naman ng konting red wine para mawala ang stomach problem mo. Sabi ni St. Paul, no? Hindi lang yun, si Timothy, parang kayo rin, ang itsura niyo parang alien, gano'n. Kasi gano'n ang itsura ni Timothy. Ano siya, parang tisoy siya, iba itsura niya sa karamihan ng mga tao that time. Parang di siya sa St. Paul, iba rin ang itsura. Kaya lagi siyang subject ng bullying during the time if you will study the life of Timothy. At during that time, pinapatay mga Christian, kaya takot na takot lalo siya. Dahil pinapatay ang persecuted sila sa Rome during this time. If you will understand the context ng message ng 1 Timothy at 2 Timothy. Ang hirap na hirap si St. Paul, pero mapiling ni St. Paul, malapit na siyang mamatay, at yung papalit sa kanya mahiyain, sakitin, nadadala pa si Timothy that time sa mga false teaching. Kaya lagi naman ang teaching laman ang message din ng 1 Timothy at 2 Timothy against sa false teaching kasi si Timothy nadadala ng maling turo. Malapit na siya madala. Tapos takot pa siya sa persecution, mahihain pa siya, feeling of ano siya. Kaya sabi niya sa verse 12, let no one look down on you because you are young, di ba? Nandiyan din sa verse natin. But rather be an example in speech, in conduct, in lifestyle, love, faith, faithfulness, and purity. Huwag mo ikaya, nasa iyo Panginoon. No? Maging huwag mo hayaan na iganon ka na iba. No? Huwag mo hayaan na ibuli ka, iganon ka na iba. No? Kasi nga, si St. Paul, papatayin na siya kinabukasan, ugot ulo, pero parang hindi pa siya masyadong confident kay Timothy, pero wala ibang papalit, kundi si Timothy. Yung feeling na gano'n, na ano niyo yun, na, ako ay nasay na ako sa ibang lugar, pero ang feeling ko, yung pwede pumalit sa akin sa DASMA, parang hindi pa prepared. Diba? Parang ang feeling ko, okay mangyayari sa ministry. Gano'n ang feeling ni Timothy. So yun po ang sumunod. Hindi ko alam kung pailan ako na secret ng effective ministry. Kailangan nating maging courageous, maging matapang, no? Maging model tayo ng mga spiritual virtues. Kaya sabi doon, be an example for believers in speech, in conduct, in lifestyle, love, faith, purity, faithfulness. Show yourself an example to those who believe. Kaya si Timothy po, sa history ng church history, naging effective po siya sa pagpapastor kasi nakita yung example sa kanya. Naging example siya sa kanyang mga tinuruan. Okay? So, example is the most powerful message. Example is the most powerful message. Magturo ka na magturo, pero kung hindi mo naman pinapakita, by grace na lang na makonvince mo yung mga tao. Pero pag nakikita sa buhay mo, yung tinuturo mo, yun ang pinaka-most reliable weapon na meron ka bilang isang manggagawa ng Panginoon. Makikita sa iyo ang sinasabi mo. Amen ba? So, ano ba ang dapat natin malaman sa mga verses na yan? Basahin mo, Sister Kim, ang verse 13. Verse 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla,
sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Pagbabasa ng kasulatan sa... Madla. Okay. So, ibig sabihin, parang sinasabi ni St. Paul dito, until I come, give attention to the reading of Scripture. Ito yung tinatawag na reading, public reading. Public reading of the Scripture. Alam niyo, uso yan sa nung unang panahon eh. Ngayon kasi parang wala ng public reading eh. More on preaching na agad eh. Dati meron siya tinatawag na public reading. Binabasa lang nila yung Word of God sa public. No? May mga disciples during the time nasa public, binabasa lang yung Old Testament. No? Mga scroll. Ginagawa nila yon. Pero hindi lang pala sa reading, sabi rito, to exhortation and teaching. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Si St. Paul, sabi niya, until I come, until I arrive. No? Para siya sabi niya, Timothy, I'm hoping that you're doing the ministry kahit wala ako. Hanggang dumating ako, nakikita akong ginagawa mo yan. Okay? Anong pwede natin ipangalan doon sa verse 13? Yun pa rin yun, ano? Faithfulness sa Word of God. Faithfulness sa Word of God. Siguro yung verse 30, pwede natin siyang i-adapt doon sa number 3, number 2, doon sa faithfulness in teaching the Word of God. Okay? Then in verse 14, Sister Kim. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ang sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Yan, another secret, another element of a successful pastoral ministry ni St. Paul na tinuturo niya kay Timothy. Do not neglect the spiritual gift within you. Alam nyo, lahat po tayo may spiritual gifts. Meron tayong kaloob ang Panginoon sa atin. Bakit minsan hindi natin nagagamit ang spiritual gifts natin? Hindi na pa-practice. Bakit hindi na ma-practice? Kasi hindi ka nag-ministry. Kasi hindi ka nag-minister. Wala ka sa front line ng ministry. Kaya hindi mo na pa-practice. Parang nurse ka, hindi mo na pa-practice pagiging nurse kasi hindi ka frontliner. No? Tayo naman, hindi natin pa-practice ang ating mga gifts and callings kasi wala ka sa frontline. At kung hindi mo na pa-practice, eventually, nawawala na. Kapag tumayo ka, hindi ka na ganun ka-effective, mahihayin ka na kasi nga, hindi mo na ma-practice, hindi mo na gagawa lagi. No? Kaya sabi ni St. Paul kay Timothy sa verse 14, huwag mong kalimutan yung spiritual gifts, yung mga talents mo, yung gifts mo nung pinatungan ka ng mga kamay ng mga elders. Kasi meron kasaysayan sa history nila, bago sila magkahiwa-hiwalay, yung mga elders sa church during that time, nilehans nila si Timothy. No? Halimbawa, si Micah, pinapunta ko rito. Tapos sabi natin, lahat tayo nagkaisa, lehans natin kamay natin kay Micah. Micah, may calling ka sa Panginoon. Ito ang mga gifts mo, ito ang mga talents mo. Na-confirm namin na ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa youth ministry. Nagamitin ka ng Panginoon para sa encouragement ng mga kabataan, maging example sa magandang buhay, sa salita ng Panginoon. Nagkaisa tayo, tapos pinatungan natin siya ng kamay, pinag-pray natin siya. No? Kaya lang, paglabas niya dito, pinipersecute siya ng mga classmates niya, pinipersecute siya ng mga kaibigan niya sa Dasmapur, naiya na siya. Hindi niya tuloy ma-encourage si Mike, si Kaka. Tapos biglang magsasalita sa kanya si Ate Kim. Micah! Huwag mong kalimutan yung mga gifts mo. Pinatungan namin ng kamay. Huwag mong kalimutan yung gifts mo. Tinawag ka ng Panginoon. Parang ganito yung sinasabi ni St. Paul kay Timothy. Baka kailangan din natin
i-check ulit yung ating starting line. Saan tayo nagsimula? Paano tayo nagsimula? Ano yung mga nangyari sa atin? Bakit dati ganito tayo, ngayon hindi na? Hindi lang sa atin, pati sa akin, sa ating lahat. Kasi meron tayong calling. Meron kang ginagampanan sa church, sa ating lahat. Hindi mo nagagampanan ngayon kasi maraming nasa harapan mo na gumagambala sa iyo. Amen? Hindi lahat ng everything that hinders are sinful. Merong mga bagay na naghihinder sa ating paglilingkod sa Panginoon na hindi naman kasalanan. Pero sabi ng Bible, para magamit ka, you have to throw it off. Yun. Hindi po normal na, hindi po tayo po gusto maglingkod sa Panginoon at gusto talaga maging effective sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo dapat mabuhay ng normal talaga. Hindi pa talaga tayo pwedeng mabuhay ng normal. Oo. Kasi, para ito yung aking conclusion dito. Kung gusto mong mabuhay ng normal, ano ba ibig sabihin mabuhay ng normal? Mabuhay ng normal. Friends, relationships, pleasures, part of life yan, di ba? Hindi ba kasalanan lahat yan eh? Hindi kasalanan lahat yun. Work, no? Lalong hindi kasalanan yun, kailangan natin yun. Lahat ng yun, pero sabi ng Panginoon, throw off everything that hinders you. Kapag nag-hinder na sa'yo, kapag nagiging balakid na sa ating paglilingkod sa Diyos, kailangan natin isakripisyo. Kaya po ang paglilingkod sa Diyos, kung gusto mo maging effective, katulad ng sinabi niyo, gusto niyo mag-serve sa Panginoon, kung hindi mo isa-sacrifice yung mga bagay na nakapag-hinder sa'yo, gusto ka mang gamitin ng Panginoon at gusto mo mang magamit ng Panginoon, you cannot be used by God. Sa history ng Bible, lahat ng ginamit ng Panginoon na mga matitinding paggamit, kahit sa history ng church ngayon, yung mga great leaders na nakita natin na talagang ginamit na malalaking mga gawain, kung titingnan mo yung kanilang mga biography, yung kanilang mga stories, marami silang sinacrifice, kaya mas ginamit sila ng Panginoon. Bakit si Peter, si John, at si James? Peter, John, James. Bakit mas ginamit nila ni Lord? Bakit? Kasi mas sinacrifice nila maraming bagay para lang makasama si Lord. Sabi nga nung iba, bakit si Lord may favoritism? Bakit 12 disciples, bakit 3 lang lagi kasama niya? Si Peter lang, si James, at si John. Kahit yung transfiguration, sila kasama. Yung prayer doon sa Gethsemane, bago matay si Jesus, siya kasama. Silang 3 lagi kasama ni Jesus eh. Ibig sabihin, paborito ba sila ni Jesus, silang 3? No! Kaya lagi silang kasama ni Jesus, itong 3 nito, mas marami silang sinakripisyo kaysa doon sa siyam na disciples. Kaya sa history ng early church, itong 3 ito, ang pinakaginamit ng Panginoon kaysa doon sa siyam na disciples. Okay? So, if you want to be effective in your ministry, if you want lang naman, kung gusto mo talaga magamit ni Lord, at gusto mo magkaroon ng, mag-establish mo yung ministry in front of God, at sabihin ni Lord sa'yo, you are an effective servant of Jesus Christ. Yung sa verse 6, effective servant of Jesus Christ. This thing is very important. You should know how to pay the price of all these things. And of course, the sin that easily entangles us. Yung mga kasalanan na mabilis kumapit sa iyo. Merong mga kasalanan na matagal dumating sa iyo, di ba? Tama ba? Pero mayroong mga kasalanan na ang bilis kumapit. No? Ano ba yung mga bagay sa mundo na mabilis kumapit sa atin? Pleasures. Ha? Pleasure. Mga pleasures. Hindi man kasalanan yun. Those are not sins. Nagiging kasalanan pag pinagpalit mo na yung gawain ng Diyos. Amen. Nagiging kasalanan kapag hindi na tama ang
Okay, so another thing, patapos na tayo, no? Isa pa sa mga, kanina hard work, no? Tsaka endurance, no? Kailangan natin hard work tsaka endurance. Verse 15. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagtunlad. Ayan, ganda ng Tagalog, ano? Ulitin mo nga sa Tagalog, isa-isa. Saan po? Isa-isa, just verse 15. Konti-konti lang. Isagawa mo ang mga ito. Okay, yung una, isagawa mo. Yung sabihin, yung mga natutunan niya kay St. Paul, kay Timothy, i-apply niya. So yung mga natutunan natin dito, i-apply natin mga kapatid. Isagawa natin. Sunod. At lubos mong italaga rito ang iyong sarili. Oops! Lubos mo italaga ang iyong sarili. Ibig sabihin dito, Give yourself. give yourself fully. No? At resulta. Alam niyo, may ibang version ako nabasa eh. Sabi doon sa ibang version, take pains with this. Take pains with this. Ibig sabihin, sa pagtatalaga mo, sa buhay mo, sa mga bagay na yan, yung bang tipong masasaktan ka na, kaya nagagawa mo yun. Di ba, minsan meron tayong ginagawa kasi okay lang, kaya mong gawin, pero paano yung hindi mo na kaya at parang masakit na sa'yo, meron na mawawala sa'yo. Then it takes a real commitment para gawin ang mga bagay na ito. Ang isa pa, ito yung pinakahuli na ba ito? Verse 15? Sabi rito, siguro, ano kasunod doon, italaga mo yung sarili para dito, tapos? Upang makita ng lahat ang iyong pagtunlad. Upang makita ng lahat ang iyong pagunlad. Pagunlad to, hindi yung financially and materially. Pagunlad sa ministry. Gusto po ni Lord na nakikita ng iba na umuunlad tayo sa ministry. Not for our glory, but for His glory. Amen? Maging evident yung progress mo sa Panginoon. No? So, ang word ko rito yung passion. Passionate ka sa work mo. Passionate ka sa work mo. Sabi dito, italaga mo ang iyong sarili. No, italaga mo ng gusto ng iyong sarili, gawin mo ito. Ibig sabihin, parang sinasabi ni St. Paul dito kay Timothy, maging passionate ka regarding your work. No? I-absorb mo sa iyong puso yung trabaho mo sa ministry. Huwag mo itong gawin para pastime lang. Diba? Pastime lang sa pag-serve sa Panginoon. Kapag available, pwede. Pag hindi, hindi. Kapag gano'n ang style mo, part-time ka lang kay Lord, hindi ka pa rin niya talaga gagamitin ng gusto. Our service to the Lord must be part of our life. It must be part of our job, our role as a person. Amen ba? Hallelujah. Okay, let's end up in verse ano ba yung last verse natin dyan? 16. Ano sabi ng yan yung ating verse na ginagamit. So, basahin mo na, Sister Kim, 16. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. You see, ang end result ng isang effective minister is the salvation of people. Para maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Pero bago niya sabihin yun, sabi ni St. Paul kay Timothy, mag-ingat ka sa iyong buhay at sa iyong tinuturo. Watch your life and your doctrine. Watch your life and your teaching. So that you and yourselves, you and the others, will be saved. So meaning, mga kapatid, kailangan din natin talagang maging maingat sa lahat ng mga ginagawa rin natin. That's part of the secret of St. Paul. Yung pong siya po ay watchful. Yan, siguro, sama na natin yan sa ating teaching ngayon. Watchful sa kanyang life. Binabantayan niya ang kanyang buhay. Binabantayan niya ang kanyang buhay. Binabantayan mo ba natin yung buhay natin? Binabantayan natin? O kailangan yung tagapagbantay? Ano ba yung calling mo? Of course, meron tayong mga priorities, di ba? Hindi ko naman sinabing hindi ka na mabuhay, no? Hindi ka na magtrabaho, hindi ka na mag-aral, hindi mo na gawin itong mga bagay ito. Lahat ng iyong magagawa mo, pero pag sinabi mong watching your life,
ini-study mo yung buhay mo. Hindi lang everyday. Siguro, when you can watch your life after 1 year, 2 years, your before and after. Before, ganito ka. Tapos ngayon, ganito ka na. Iba, binabantayan yung kanilang size. Before, ganito kataba. Sunod, payat na. Before and after. Binabantayan yung kanilang weight, yung kanilang height. Sa atin, let's watch our lives. Paano? Ito, I'll give you some suggestion. Ngayon ko lang naiisip, no? Yung ating, di ba nagturo tayo ng spiritual maturity, yung ating pong series? Di ba? At ang measurement natin, para i-watch natin life natin, una, yung i-measure mo ang sarili mo kay Christ. I-measure mo yung sarili mo kay Christ. Kasi si Christ po ang ating perfect example. Nung bago ka bang Kristiyano, hindi ka pa kamukha ni Christ. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, dapat dahan-dahan ka naging kamukha ni Christ pagdating sa karakter. Yan. So, sabihin mo sarili mo, dati ganito ako, ngayon, hindi pa rin ako ganun. So, dapat ako, ano kaya kailangan ko? Ano kaya magiging, dati, magagalitin ako, ngayon magagalitin pa rin ako. Di ata ako maging kamukha ni Lord, Kasi si Lord, Galatians 5:22, doon mo kasi yun ang character niya, love, pakitigit mo ngayon 9 fruits, love, joy, peace, kindness, long-suffering, gentleness, self-control. Yun ang character ni Lord, nasa Galatians 5:22. So, number 1, for you to watch your life, always watch your life in using the life of Jesus Christ, the character of Jesus Christ. Patungo ka ba doon sa character ni Lord o hindi? Yan, doon mo siya may measure. Kung nag-grow ka o hindi. Okay? Pangalawa, paano mo i-watch ang life mo? Yung purity, yung pure life mo. So, it talks about your sin. Meron ka bang kasalanan dati? Nang na-born again ka, medyo struggle ka pa ngayon. Struggle ka pa rin. Hindi mo pa rin na-overcome yung mga ganitong mga bagay. Watch your life, nag-grow ka ba? Hindi nag-glorify si Lord sa matagal na Kristiyano, nandiyan ka pa rin sa kalagayan mong ganyan. Diba? So, measurement mo, una si Christ, pangalawa yung purity level mo. No, yung holiness level mo. Dapat i-measure mo yon para malaman mo talaga, sabi nga watch your life and your teaching. Pangatlo, para ma-watch mo yung life mo, talk to your sister or brother na pinagkakatiwalaan mo. At sabihin mo sa kanya, tingin mo Brad, nag-grow ba ako? Pwede kaya tayo magtanungan ngayon dito? At sabihin nyo, tingin mo, nag-grow ba ako? Nagiging ano ba ako? Nagiging maganda ba akong testimony sa'yo? Nag-grow ba yung love ko? Nag-bless ka ba sa akin? O hindi? Sabihin mo, totoo! At tayo mag-grow, hindi tayo magiging sa isa't isa, no? Kung magbubulahan tayo at magiging parang, ano lang diba? Go-grow ba? So, dapat, yun. So, kailangan mag-grow tayo spiritually. You will be an effective minister of the Lord, successful in your ministry, if we will follow this principle of St. Paul, teaching Timothy. No? Basahin natin ito, pag-aralan natin ang mga ito, and I believe magiging successful tayo sa lahat ng ministry. Review natin. 1, okay, always remind people their errors and their wrong way of life. 2, be faithful in preaching the truth, no matter what. 3, pursuing godliness and holiness, denying yourselves and pleasures. Bayaran mo ang mga bagay na yan. Pang-4, ano pa yung mga naisulat nyo dyan? Kasi wala talaga akong outline I'm speaking from the heart, from the Word of God. Ano yung pang-4? Hard work. Dapat maging hard work tayo. Endurance. Okay? Hindi tayo magiging matagumpay kung tatamad-tamad tayo. Pang-5, yun, preach the Word of God with authority. Huwag kang puro suggestion. Nasa iyo ang power ni Lord, nasa iyo ang anointing ni Lord, nasa iyo ang wisdom ni Lord. Okay? Pang-6,
Do not neglect your spiritual. Be courageous. Ano ba yung pangalan? Anyway, kung sumangali pang pito yan, mayroon masunod, yung Spiritual gifts. do not neglect your spiritual gifts. Be courageous. Yun. Pwede natin pagdutungin din yun. O pang-anim or pang-pito. Sunod, pang-walo? Separate yourself to the world. Separate yourselves from the world. And, sumunod, You watch. maging watchful tayo sa life natin. Praise God. I know and I believe ang church natin nakadepende rin sa growth natin lahat. No? Kung tayo'y mag-grow ang church natin. Kung hindi tayo mag-grow, hindi mag-grow ang church natin. Okay? So, be see to it that you are in the right way, in the right teaching. See to it that you are doing all these things. At si Lord ang mag-reward sa atin. Amen ba? Amen. You are chosen by the Lord. Pinili ka ng Panginoon. Okay? I-confirm mo nga sa iyong katabi, pinili ka ni Lord. We are chosen by God. Pinili tayo ng Panginoon. At yung pagpili ni Lord sa atin, ay meron siyang purpose sa life natin. Life is short, maiksi lang po ang buhay natin. Huwag tayo masyadong mag-worry sa pangangailangan natin. Of course, iniisip din natin pangangailangan. Meron tayong family, meron tayong physical. Iniisip din natin yon. Pero, huwag natin iyaan yung pag-iisip natin doon at pag-worry natin doon, matabunan yung ating panawagan sa Panginoon. Anyway, ultimately, kanino ba galing ang blessing? Sino ba may-ari ng langit at lupa? Sino ba may gawa ng ginto at pilak? Sino ba ang nagbe-bless ng bread and water? Sino ba ang shepherd natin? Minsan kulang tayo sa pananampalataya eh. Kaya minsan worried tayo. Let's believe, if you will just follow the Lord with all your heart, God's blessing will be upon us. Hindi po tayo prosperity gospel message. Hindi po. Pero pangako yan ng Panginoon. We cannot outgive God. Ang sabi ng Bible, lastly, bago tayo matapos, kapag sinabi ko kasi lastly, naglalas talaga. Kaya minsan ayaw ko sabihin sa word na lastly. Kasi naglalas talaga eh. Tumatagal, no? Pero I remember one verse. Sabi ng Bible, and baunin niyo itong verse na ito, no? Unless a seed fall into the ground and die, it remains alone. But that seed fell into the ground and died, it produces more fruits. Maliban na ang isang buto ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatiling isang buto siya. Pero kapag ang butong ito ay nahulog sa lupa at namatay, magbubunga ng maraming bunga. Ibig sabihin mga kapatid, if you want to be productive, die to yourself. Don't think of yourself. Don't think of things that pleasurable sa iyo. Huwag mo unahin ang sarili mo, unahin mo ang cause ni Lord. Mamatay ka sa sarili mo, deny yourself, carry your cross, and you will be productive in your ministry. Amen. Napakagandang napakagandang teaching na galing sa Panginoon. Amen ba? Amen. Mapalad tayo at nakapag-aral tayo ng ganito. Dying to yourself, carrying your cross, discipleship po pa rin talaga foundation. Character building pa rin talaga ang foundation ng ating ministry. Amen? Life is short, dedicate yourselves to the Lord, at we can never outgive God. Hindi natin kaya siyang lamangan sa pagbibigay. God will bless your future, mga kabataan. Bless kayo ni Lord sa future nyo. Talagang inalay niyo ang buhay nyo sa Panginoon. Yung magiging future nyo. Even tayong mga adults, God will bless us with long life, satisfied life. Diba? Bibless tayo ng Panginoon sa lahat ng mga pangangailangan natin. Amen ba? Just wait and see. Maghintay lang tayo, maging faithful lang tayo kay Lord. Huwag tayong padadala sa mga kaway ng sanlibutan. Huwag tayong padadaya sa mga tukso ng sanlibutan.
Pandaraya lang yun ng enemy. Mga ano lang po yun, mga momentary pleasures. Pero pagkatapos nun, meron namang pangmatagalang sacrifice at distraction. Wag po tayong padadala. Mas mapalad po ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Mas mapalad po ang mga taong kumikilala sa Diyos. Huwag natin kainggitan ang mga taong mayayaman, maraming mga material na bagay, wala namang pagkakilala sa Diyos. Pansamantala lang po ang kayamanan nila. Tayo po, ang kayamanan natin ay ang paglingkuran ng Panginoon, makilala siya sa mas malalim na paraan, magkaroon ng relationship sa Kanya, pagtibayin natin yon, at gawin nating pundasyon ang salita ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. And I know and I believe kapag ginawa natin ito, after many years, babalikan natin itong mga pinag-usapan natin ito at sabihin mo, totoo pala ang salita ng Diyos na sinabi ni St. Paul kay Timothy. Ito po magiging foundation natin sa ating paglilingkod sa Panginoon.